Hello mga kantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So sa mga bago pa lang po sa channel nito at hindi pa nakapag-subscribe, ang pinag-uusapan po natin dito ay kalimitan po about motor parts business and accessories at mga related po na mga konting tips and idea na isi-share at sinishare ko po sa inyo. So ayun naman mga ka-antrep, actually nag-time out lang ako kasi ang dami-dami naming mga cargos, mga items, products galing Manila na ina-unbox. Pero meron tayong kumbaga pag-sharean ngayon dahil nga dyan po tungkol ito sa mga mekanikong nangungupit. So hindi ko pa ito nagawa ng video or hindi ko pa ito na i-share sa inyo before. Pero yes, may mga ganun po talagang mga mekaniko. Pero ang ano po dito, kumbaga halimbawa, ano ba ang dapat nating gawin or action sa mga ganung klaseng mekaniko? Alam niyo mga ka-antrip, 'di ba? Sa atin as shop owner, parang napakasakit nung ganun. Yung mga tinatawag nating under the table. Way back 2014, 15, 16 nung doon pa lang sa kabilang shop namin. Ang hindi naman siya, dahil nga ang setup namin ng mekaniko noon ay walang parte ang shop sa kanyang labor. So, siya ang nag-provide ng kanyang ano ba tawag dito? Ng kanyang tools. Siya ang nag-provide ng kanyang tools. Dinala niya sa shop at makikishop siya doon. So, wala kaming parte sa labor. Dahil doon naman daw manggagaling sa amin ang pyesa. So, okay na yon kasi first timer nun baguhan pa lang kami sa ganitong industriya, ganitong business. Pero ang nangyayari mga ka-antrip, hindi man sa labor yung under the table na tinatawag or pangungupit, pero ganito ang style niya at pwede nyo rin itong i-observe sa inyong mga mekaniko. Halimbawa, may pumunta siyang customer, may ipapagawa, let's say for example, papapalit ng kadena or sprocket, rear sprocket or kung ano pa man na pyesa. Tapos meron ka dyan sa store ninyo. Ngayon ang gagawin niya, mayroon pala siyang under the table at sasabihin niya na doon na lang sa akin. Isisikreto niya actually. So ngayon, yun na nga, dahil nga katagalan, ganun pala yung diskarte niya ng mga pa-under the table. Noong unti-unti na siyang kumikita, ang ginagawa niya ay bumibili siya. Nag-iipon na pala siya sa bahay nila ng mga basic parts. So, tuwing may mga customer na pupunta doon, nagtataka ang bantay, kasi hindi ako ang personal na nagbabantay, na bakit wala namang binili, wala namang kinuha sa shop, pero bakit may ginagawa yung mekaniko at sinasama ng mekaniko yung customer paalis. Yun pala, nung una sinasabi sa akin, parang inintindi ko pa kasi nga walang ibang mekaniko, 'di ba? Walang pamalit. So, katagalan ganun at nagganon. The next time, yung matagal na, tamang-tama din na bumisita ako siya sa shop, na observe ko na ganun nga. At that time, ang hinahanap ay engine sprocket. So, engine sprocket, pero hindi ko na nabigyan kasi binulungan niya. Tapos sinakay sa motor, pagbalik, ayun na ikinabit. So, ibig sabihin, meron pala siya sa kanyang bahay. Ngayon, nagpa-imbestiga ako, nagpatanong-tanong ako sa pamangkin ko, kumbaga pinaobserbahan ko, mayroon na nga pala siyang mga basic parts doon sa bahay nila. Kaya pala, tuwing may mga customers na meron siya doon, minumotor niya, sinasama niya, pagbalik may dala na. So, napakasakit at napaka-insulto para sa ating mga shop owner pag ganun. Ngayon, pag dito naman sa shop, sa sitwasyon naman na tayo ay may partnership, halimbawa may parte ang shop, which is yun naman talaga ang dapat may parte ang shop. At nga pala, may nakausap pala akong mga nag-training din sa, nag-NC2 sa ano ba tawag dito? Sa TESDA, ang dami niya nakasabayan nung batch daw nila doon sa munisipyo nila, sobrang daming mekaniko, as in wala na nga ibang mapasukan na shop ng mga gumraduate at lagi daw doon nagkakanta kasi ang TESDA ng pa-training. Ngayon, ang kalimitan talaga na partihan doon daw sa munisipyo nila, sa bayan nila ay 60-40, 60% sa mekaniko, 40% sa shop owner dahil nga sa sobrang daming mga mekaniko. Ngayon, kapag ganun kasi, kalimitan, ganun talaga ang mga partihan, 70-30, 60-40, 50-50. Pero dahil pag konti lang, ay doon na uuwi sa 80-20. So, ito na mga ka-antrip, kapag tayo naman ay partnership, halimbawa, merong parte ang shop dito sa ang shop dito sa mekaniko,
Ang pinakamasakit sa part natin, kahit na maliit lang na halaga, 20 pesos mga ka-antrip, napakasakit at napaka-insulto. Hindi doon sa amount, kundi doon sa tiwala. Can you imagine mga ka-antrip? May nagpaputol ng kadena. Okay, labor, 20 pesos. Rinig mo ang customer pagdating na sabi niya sa mekaniko na paputol lang siya ng kadena. Tapos, hindi alam ng mekaniko na nandyan ka kasi may ginagawa ka. Nakaupo dahil may inaayos ka sa istante. Narinig mo na magpapaputol ng kadena. Ngayon, pagkatapos noon, pagtanong ng customer magkano, sabi 20 lang. Binigay si 20. Natapos na ang maghapon, hindi ni-remit si 20. So, ibig sabihin, ginamit si 20 pesos. So, hindi dito issue yung 20 pesos, 100 pesos or 1,000 pesos. Ang issue dito is yung trust, mapagkakatiwalaan yung partnership, 'di ba? So sa 20 pesos hindi ni-remit kasi 'di ba kapag halimbawa sa mga wala pang shop owner, bigyan ko lang sa mga wala pang shop at sa mga nagpaplano pa lang, bigyan ko lang kayo ng idea. Kapag kasi halimbawa nagbabayad ang customer, kung ano yung mga nakuha, nililista yan muna sa notebook or sa job order. Nililista ko ano mga nakuha na gamit and then yung labor nandoon. Tapos ito total, bababayaran ng customer dito sa cashier or dito sa shop owner or sa store. Tapos ililista naman ng shop owner, ng secretary or kung ng sino man na staff doon sa notebook nila ng mga labor. Ganun yung kalakaran sa shop. From the job order to payment to lista doon sa kanyang listahan or labor record. Pero hindi nangyari. Napakasakit para sa shop owner ang ganong scenario. Kasi hindi mo mapagkakatiwalaan. What if wala ka, kagaya sa amin halimbawa, lagi kaming umaalis, yung bantay lang din dito, tag-3 araw na 4 na araw, kung sa 20 pesos hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Actually, meron kaming mekaniko dito na 7 years na, pero never niyang ginawa yung ganyan. 10 pesos, 20 pesos, nire-remit, 'di ba? Kaya sa amin din kapag 'di ba may mga sinasabi ang mga ibigay mo na lang barya doon sa sa mekaniko, sinisipirit ko 'yan. Hindi siya kasama doon sa lista. Binibigay ito pang sigarilyo daw. Sabi ng customer kanina, bigay niya na, tip niya na, ganun. So, masakit kapag may partner kang ganun. Pag may ganun na kasi mga ka-antrip, kumbaga may lamat na, lalo na kung alam mo parang hindi na maganda talaga yung ugnayan nyo. Magkakaroon na siya ng lamat. For me, kapag ganun, alam nyo mga ka-antrip, hindi na ako nun. Hindi na maganda yung feelings ko sa kanya. Kumbaga, parang umiba yung pakikitungo ko nung na-discover ko yung ganun. Kasi, matagal na rin yun siya sa amin. So, ibig sabihin, pwedeng matagal niya nang ginagawa yun. Na-assign, na pwede niya nang ginagawa yun. Paano kung wala kami dito at yung naka-assign dito yung tao lang din, staff lang din bantay. So, ibig sabihin, diretso bulsa, diretso bili na lang ng sigarilyo, diretso na lang kung ano man ang bibilhin doon sa mga maliit-liit na ganun. Hindi yung amount ang pinag-uusapan natin dito, kundi yung trust doon sa amount na kung anong meron ba doon or doon sa act na dapat i-remit niya kay para malista yung kanyang labor. So, pag ganun mga ka-antrip, siguro magdalawang isip ka na kasi hindi ka rin naman hindi ka na mapakali para baga siyang relasyon na kapag once na may pagdududa ka na, tapos minsang nahuli mo na, pinalampas mo lang, wala ka ng peace of mind, palagi ka na lang mag-iisip. So, kaya kapag ganun mga ka-antrip ay maghanap ka na ng bago at kung meron na, tanggalin mo na yan para magkaroon ka ulit ng peace of mind. And then the next time, sa bago mo, i-explain mo na. Kumbaga, mayroon na ang agreement na walang ganun. Dapat malinis, honest, ganun. I-explain mo na ganun yung gusto mo para wala kayong bulilyaso at problema in the future. So, ang hirap kasi ng mga ka-antrip kasi kasama natin sila sa negosyo. Ang hirap nung kasama mo, kapartner mo, para bang girlfriend mo, asawa mo, karelasyon mo, kapartner mo, tapos may pagdududa ka na, wala ka ng tiwala. So, hindi maganda rin yung kahihinatnan. Praning ka na, wala kang peace of mind doon sa business mo. Parang iniisip mo, paano ko maiiwan kung ganon, 'di ba? Parang hindi na lang doon sa amount, doon nga sa niluloko ka or
yung nagsisinungaling sa'yo, hindi nagre-remit ng tama, ganun talaga siya. So, masisira talaga ang relasyon ninyo bilang magpartner doon sa inyong trabaho. Ngayon, kung patatagalin mo siya, darating din talaga ang time na magkakainitan at magkakaanuhan kayo, bulgaran ng mga hinanakit tungkol sa bagay na yan. Kaya, pag-isipan mo na, maghanap ka na ng bago, at kung meron na yan, tanggalin mo na siya at sabihin mo ang dahilan, at doon sa bago naman, ay kailangan klaro, explain mo yung mga do's and don'ts doon sa iyong patakaran sa shop mo. Kasi pag hindi rin malinaw ang do's and don'ts mo, marami tayong mga ka-trip dyan na naka-experience sa mga shop owner na parang ang mga mekaniko na ang mga boss nila, sila na yung mas nasusunod, sila na yung mas lumalaki ang ulo, at sila pang magdidesisyon ng mga gusto nilang gawin sa trabaho nila. So yun lang mga ka-antrip, sana'y nakatulong. Thank you. Pa-like na lang po at pa-comment na lang kung mayroon kayong katanungan na pwede kong mabigyan sa inyo ng aking tips and share, or kung ano man ang ating maibahagi para magkaroon ng konting idea para sa inyo. Bye-bye!